Anong ulam nyo ngayon? Kumusta po? Mami Myra from Victoria, BC, and konting inspiration lang. Dahil inspired rin ako, kaya nagluto ako ng adobo. Ayan po. These are chicken wings. Luto na siya. Siyempre, ang simple lang naman ang magluto ng adobo. Gusto kong i-share na alam nyo ba, nung dalaga ako, ito lang ang kaya kong lutuin. Of course, magsaing, hindi pa uso ang rice cooker noon, kaya sa kaldero tayo nagluluto dati. Tapos, isasalang mo lang siya sa stove. Ano pang kaya kong gawin? Itlog. Pero, syempre, habang nagmamature tayo, nagiging interested tayo, at sa pagtingin-tingin ko kay inay, habang nagluluto sa kitchen, natututo rin ako. Yung mga simpleng lutuin din lang. Hanggang ngayon naman, simple pa rin lang ang mga niluluto ko. Pero, natuto na rin akong maging creative at nilalagyan ko ng ibang twist ang mga niluluto ko. Halimbawa, dinadagdagan ko ng ibang vegetables, pero mag-usap tayo about adobo. Paano kayo magluto ng adobo? Simple lang ba? Yung chicken or pork na lalagyan ninyo ng sibuyas, ng bawang, ng dahon ng laurel, ng pamintang buo. Tapos, ando na yung meat. Tapos, paghahalo-haluin nyo na. Meron akong gustong i-share sa inyo. I'm sure hindi na ito bago sa marami sa inyo. Oh, meron akong tirang soft drinks dahil kumain kami. Hindi ko ininom yung soft drinks. Ginawa ko siyang meat tenderizer. Kaya ayan, ang balis na naluto ng adobo at meron siyang konting tamis. Naalala ko tuloy. Yung mga buhay nga pala natin, pwede nating mas mapasarap at mas mapatamis na kagaya ng adobo. Halimbawa, kung nagtatrabaho tayo, let's find joy in what we do. Nag-apply tayo sa trabaho, kaya for sure, interested tayo na kumita at mag-flourish din naman tayo sa trabaho natin. Ngayon, dahil sa hirap ng buhay, iba sa atin, ng ibang bayan na kagaya ko, naging immigrant sa ibang bansa para mas makatulong tayo sa families natin at sa mga loved ones natin. Tama ba? So, isa yung part ng human experience kung saan nagiging creative tayo kasi aminin natin, hindi tayong lahat ay kikita ng sapat kung nasa sa Pilipinas tayo. And, disclaimer po at paumanhin, hindi po ibig sabihin na minamahina natin ang ating bansa. Hindi po, malaki ang pasasalamat natin. Kaya lang, maging realistic din tayo na kung gusto natin na kumita ng mas malaki, ay minsan ay kailangan nating makipagsapalaran sa ibang bansa. Dahil dyan, hangang-hanga po ako talaga sa mga OFW. Na kadalasan, ang pinag-uusapan ay kung anong pinabaon nyo sa trabaho o inihahanda ninyo sa pamilya ninyo. Dahil mahirap ang trabaho, kailangan pasimplihan din lang ng luto sa kusina, kagaya ng adobo. Ngayon, itong adobo na to, na parang ilang araw ko nang wini-wish na sana makapagluto ulit ako at ma-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa. Over the years, nilagyan ko na siya ng iba-ibang twist. Nandyan yung nilagyan ko siya ng pineapple, at ngayon nga, soft drinks yung ginawa ko. At meron din akong natikman na adobo na may gata. Sabi ko, kung ang buhay natin ay parang adobo, abay marami pala talagang twist na magaganap. Ang buhay natin na nagsusumikap tayo para makapag-provide sa pamilya natin. Alam niyo, ang dami na nating ginawa. Nandyan yung nag-double job, nag-overtime, may triple job pa nga, yung iba, meron pang side hustle, nagluluto, para lang mas makatulong tayo, hindi ba? Ako naman gusto kong i-share sa inyo ang aking adobo. Ang adobo sa buhay ko na ako po ay bukod sa pagiging nurse ay nag-venture ako into something na wala akong kaalam-alam. Nag-online business owner po ako at nag-mentor po ako. At ngayon, meron na akong team na binubuo ko at tinutulungan ko yung mga members para
maging mas creative sila sa buhay. Meaning, yung hindi ka lang aasa sa isang stream of income. Yung pwede kang merong business na pinapatakbo kahit na nagtatrabaho ka. Magandang plano na kung iisipin mo, magre-retire ako. Pag nag-retire ako, syempre, pagka nagtatrabaho ka, may overtime. Pag nag-retire na, wala na yon. May sapat ba na pension plan? May sapat na investments pa? May sapat na naipon? Saka anong gagawin mo pagka-retire mo? Kaya yun ang naisip ko. Sabi ko, simulan ko tong business na to habang nagtatrabaho pa ako. At itong online business na to, attraction marketing siya. It's a people business. Nakikipag-usap ka sa mga tao, sa social media. Hindi mo naman kailangang laging yung pinapakita yung mukha mo, or kaya lang naisip ko na, kaya ko pala nasabi yon kasi yung online business namin, merong faceless marketing. Pero, kaya ko to ginagawa kasi maraming nag-message sa akin na hindi lang naman puro business ang sinasabi ko. Nai-inspire sila sa mga sinishare ko na regular na nangyayari sa buhay ko. Nai-inspire sila sa mga niluto ko, sa mga ginawa ko, o sa mga sinabi ko. Hindi sila marami, but that's fine. Kailangan naman nating magsimula somewhere kahit paunti-unting steps pa lang. Kaya, ganyan din tayo. Kung meron tayong gustong simulan at nakikita natin ang potential natin doon, kung gusto nating gamitin ang fullest potential na binigay sa atin ng Panginoon, isipin natin kung paano mas mapapabuti ang buhay natin. Katulong sa iba, makapag-volunteer, kung merong mga pamilya na nangangailangan sa atin, mas makakapagpahiram tayo o makakapagbigay na. Isa pa, mas makakapag-travel kung yan ang passion ninyo. Kaya, ituloy natin ang mga adobo sa buhay natin. Maging mas creative tayo at kung interested kayo na malaman kung paano magsimula ng business na ginagawa ko ngayon, message nyo lang ako or mag-register kayo sa website ko at www.momspiration.ca. Mangarap tayo ng sabay-sabay at tuparin ang mga yan sa tulong ng may kapal. God bless you all, everybody, and I'll see you again. Bye for now.